Sanay si Maya gumising ng maaga. 5:00 pa lang ng umaga, mulat na ang diwa niya. Body clock na niya ito. Sa probinsya, kailangan maaga para mag-igib, magsaing, at maghanda ng almusal ng mga kapatid niya bago pumasok sa school. Umupo siya sa kama. Ang lambot ng mattress. Iba sa manipis na foam sa partition. At lalong iba sa banig nila sa probinsya. Saglit siyang natulala. Hinihintay ang tilaok ng manok o ang boses ng nanay niya na sumisigaw ng, "Maya! Gising na! Yung sinaing!" Pero walang manok, walang nanay. Ang tanging naririnig niya ay ang hum ng aircon at ang distant na tunog ng sasakyan sa labas. "Nasa Abu Dhabi ka na pala," paalala niya sa sarili. "Nasa bahay ka na ng amo mo." Dali-dali siyang bumangon. "Naku, baka tanghali na. Baka gising na si Madam." Inayos niya ang higaan niya. Sobrang banat ng bedsheet. Military style. Pumasok siya sa banyo at naligo ng mabilisan. Nagsuot siya ng simpleng puting t-shirt at jogging pants dahil wala pa siyang uniform. Tinali niya ang buhok niya ng mahigpit na ponytail. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Walang makeup, fresh lang. "Good morning." Practice niya sa salamin. Pinipilit ngumiti. "Ma'am, sir, good morning. Coffee or tea?" Lumabas siya ng kwarto ng dahan-dahan. Inaasahan niyang makikita ang amo niyang babae na nagtitimpla ng kape o kaya ay naandon na ang mga bata na naglalaro sa sala habang nanonood ng cartoons. Pero pagbukas niya ng pinto, wala. Tahimik ang buong apartment. Patay ang TV. Nakaayos ang mga throw pillow sa sofa. Walang bakas na may umupo. Ang kurtina ay nakasara pa, kaya medyo madilim ang sala. Lumingon siya sa kwarto ni Tarek. Nakasarado ang pinto. Dumiretso si Maya sa kusina. Maliit lang ito pero kumpleto sa gamit. Pero sobrang linis ng counter. Walang mga bote ng gatas, walang sterilizer, walang mga gamit pang baby na karaniwang nakikita sa bahay na may sanggol. Baka nasa master bedroom lahat? Isip niya. Baka doon natutulog ang mag-ina? Baka puyat sila sa baby? Tumingin siya sa orasan sa dingding. 6:30 a.m. Nagpasya siyang magluto ng almusal. Binuksan niya ang refrigerator. Nanlaki ang mata niya. Halos walang laman. May isang pitchel ng tubig, ilang piraso ng itlog, isang balot ng tinapay na paubos na, at isang jar ng strawberry jam. Sa freezer, may yelo lang. Walang gatas ng bata. Walang Cerelac, walang prutas, walang gulay. Paano nabubuhay ang pamilyang to? Nagtatakang tanong ni Maya. Baka nag-take out sila kagabi? Kumuha siya ng 5 itlog. Nagluto siya ng scrambled eggs. Marami kasi expected niya. 3 adults, si Sir, si Madam, at siya. And 1 o 2 chikiting ang kakain. Nag-init siya ng tinapay. Nagtimpla siya ng kape sa pot, enough para sa 3 adults at hanggang 2 bata. Maigi na yung sobra kaysa magkulang, sabi sa sarili ni Maya. Inihanda niya ang mesa. Naglagay siya ng placemat sa head of the table para kay Sir Tarek. Naglagay siya ng isa pa sa kanan para kay Madam. Naglagay din siya ng 2 maliit na plato at maliit na bowl at kutsara sa tabi ni Madam para sa baby kung sakaling kakain na ito ng solids at sa isa pang bata kung 2 anak nito. Siya, sa kusina na lang kakain. Pagkatapos nila, umupo siya sa isang sulok ng kusina at naghintay. 7 a.m. 7:30 a.m. Walang lumalabas sa kwarto ni Tarek.
Kinabahan na si Maya. Kakatukin ko ba? Baka magalit si Madam kung gisingin ko. Pero nung mag-aalas 8 na, bumukas ang pinto ng master bedroom. Lumabas si Tarek. Nakabihis na ito ng pangtrabaho. Puting kandura na naman pero ngayon ay wala siyang suot na gutra sa ulo. Kitang-kita ang makapal at itim niyang buhok na medyo magulo pa. Amoy bagong ligo. Amoy sabon at pabango. Napatayo si Maya ng tuwid. "Good morning, sir." Medyo nagulat si Tarek dahil hindi naman niya inaasahan na gising na si Maya ng oras na yon. Good morning. Boses nito medyo paus pa. Dire-diretso ito sa mesa. Nakita niya ang nakahandang pagkain, scrambled eggs at tinapay. Huminto si Tarek. Tinitigan niya ang mesa. 2 plato, 2 tasa ng kape, 2 maliit na plato na may maliit na bowl sa ibabaw. Napatingin siya kay Maya. Nakita niya ang pag-asa sa mukha nito. The expectation. Hindi umimik si Tarek. Parang deadma lang ito sa mga extra plates and utensils sa dining table. Umupo siya. Kinuha niya ang kape at uminom. You cooked? Tanong niya. Yes sir, simple breakfast only. Fridge is empty. Nahihiyang sabi ni Maya. I prepared for Madam and the baby. Kids also. Hindi sumagot si Tarek. Kumuha siya ng tinapay at itlog. Mabilis siyang kumain. Parang laging nagmamadali. Parang ayaw niyang pag-usapan ng mga bakanting upuan sa harap niya. Hinanap ng mata ni Maya kung may susunod na lalabas sa kwarto. Pero iniwan ni Tarek na bukas ang pinto ng kwarto niya. Mula sa pwesto ni Maya, kitang-kita niya ang loob. Walang tao. Walang baby crib. Walang babae. Napahawak si Maya sa laylayan ng t-shirt niya. Baka nag-away sila? Naalala niya ang kwento ng kapitbahay nila sa probinsya. Minsan daw, kapag nag-aaway ang mag-asawa sa abroad, lumalayas ang babae at nakikitira sa friends o tumutuloy muna sa magulang nila. Baka ganon ang nangyari. Baka kaya ang lungkot ng mata ni Sir Tarek kagabi kasi iniwan siya ni Madam. Hala, baka sensitive topic, isip ni Maya. Wag na lang ako magtanong, baka sigawan ako. Tumayo na si Tarek. Inubos niya ang kape. I go to work. Sabi nito. Stay here. Do not open the door. Kinuha niya ang susi ng kotse sa counter. Yes, sir. Sir? Huminto si Tarek sa may pinto. What? You coming home for lunch, sir? Or dinner? What will I cook? No food in the fridge. Natigilan si Tarek. Napakamot siya sa ulo niya. Isang gesture na nagpamukha sa kanya na parang ordinaryong tao lang. Don't worry. Sabi niya. Don't worry. I will come back early. We will buy food. At lumabas na siya ng pinto. Mati, Davao Oriental, Philippines. Mainit sa loob ng computer shop. Maingay ang mga naglalaro ng Dota at Valorant. Nakaupo si Kiko sa isang unit. Nakabukas ang Facebook. Paulit-ulit niyang nire-refresh ang messenger. Maya de la Cruz. Active 2 days ago. Buisit. Bulong ni Kiko. Hinampas niya ng mahina ang mouse. O pare, bakit mainit ang ulo mo? Tanong ng katabi niyang si Jeff. Si Maya Hindi makonta. Reklamo ni Kiko. Nakaalis na nung isang araw pa. Dapat may signal na yun ngayon. Baka busy lang pre. Alam mo naman, adjustment period. Baka kinumpis ka ang cellphone? Yun nga Kamot ulo ni Kiko. Paano yung remittance? Due date na nung motor sa Makalawa.
Kapag hindi ako nakabayad, mahahatak to. Sayang yung down payment ko. Pang-service ko din to pag naghahanap ako ng trabaho. Sus! Motor lang pala inaalala mo. Kala ko nag-aalala ka sa syota mo. Siyempre, nag-aalala din. Depensa ni Kiko pero mabilis niyang binawi. Pero, alam mo naman, si Maya, madiskarte yun. Kaya, kaya niya sarili niya. Ang problema ko kapag nahatak to, wala akong gagamiting pang date. Pang-apply. Wala akong gagamitin pang-apply. Sinubukan niyang tawagan ulit sa messenger si Maya. Wala pa ding sagot. Nag-type siya ng message. Babe, asan ka na? Nag-aalala na ako. Tsaka, babe, yung sa motor baka naman pwedeng gawa ng paraan dyan. Text mo ko agad pag nakuha mo na phone mo. Miss you. Sent. Sumandal si Kiko sa upuan. Sana naman, makadiskarte na siya agad. Sa opisina. 3:00 ng hapon. Hindi mapakali si Tarek sa upuan niya. Kanina pa siya tingin ng tingin sa CCTV feed sa laptop niya na nakatago sa likod ng spreadsheet. Nakikita niya si Maya. Nakaupo sa sofa. Walang ginagawa. Kanina, naglinis ito ng banyo. Tapos, nagpunas ng bintana. Tapos, nagtiklop ng mga damit niya. Pero, dahil maliit lang ang apartment at wala namang kalat, natapos agad nito ang gawain. Ngayon, nakatulala lang ito sa kawalan. Hinihintay na bumukas ang pinto. Hinihintay ang pamilyang hindi darating. Nag-guilty si Tarek. Kinulong niya ang isang tao sa loob ng 4 na sulok na walang magawa, walang makausap at walang makain kundi itlog at tinapay. Pinindot niya ang intercom. Layla, come in. Pumasok agad ang assistant niya. Yes, Mr. Tarek? Ready for the 4 p.m. meeting with the engineers? Tumingin si Tarek sa schedule niya. Project update meeting. Pwede naman i-email na lang ang report, Cancel it. sabi ni Tarek. Cancel? Nanlaki ang mata ni Layla. But, Mr. Tarek, Engineer Rashid drove all the way from Dubai. Tell him something came up, family emergency. Pagsisinungaling ni Tarek. Schedule for tomorrow morning and the 5 p.m. budget review. Move it to Monday. Mudir, are you okay? Nag-alala si Layla. Hindi gawain ni Tarek ang mag-cancel ng meeting. Hiya, fine, Layla. Just something I need to attend to. Kailangan niyang umuwi. Sa sandaling iyon, wala nang mas mahalaga pa kundi ang matupad niya ang pangako niya kay Maya na uuwi siya ng maaga para samahan itong mag-grocery. Natagpuan ni Tarek ang sarili na halos mataranta na sa pagmamadali. Nahulog pa ang folder na hawak niya at muntik na niyang mabitawan ng susi. Tumigil siya sandali. Natawa siya sa sarili. Look at you. You haven't even married her. And you're acting like if you don't get there early, she will nag you. Bulong niya sa hangin. Pagdating sa sasakyan, tumingin siya sa rearview mirror. Inayos niya ang buhok niya. Tiningnan niya kung okay ba ang mukha niya na para bang gusto niyang siguruhin na gwapo siya pag nakita siya ni Maya. He doesn't know but somehow he feels excited to see her. He took a deep sigh. Take it slow, man. I mean, she does not even know what she's doing with you. She might hate you for it. So, don't get your hopes high. Paalala niya sa reflection niya. Tumingin siya sa relo at nanlaki ang mata niya. Zift. Mura niya. Almost 20 minutes na pala siyang nag-iisip lang sa kotse. Yun lang at nataranta na naman siya kaya dali-daling pinaandar ang sasakyan para puntahan si Maya. Nang bumukas ang pinto ng apartment,
Bandang 4:00, napatalon si Maya sa gulat. "Sir!" Salubong niya. "You're early." Tarek looked flustered. Medyo pawisan ito. Yes, finish early. Tumingin siya kay Maya. Naka-jogging pants pa rin ito at t-shirt. Get change? Sabi niya. We go out. Namutla si Maya. Go out? Saan? Ibabalik na ba ako sa agency? Ayaw na ba niya sa akin? Sir? Why? Did I do something wrong? Nanginginig ang boses niya. Natigilan si Tarek. Nakita niya ang takot sa mukha ni Maya. No. Mabilis niyang sagot. Pinalambot ang boses. Market. Remember? No food in the fridge. We buy food. Nakahinga ng maluwag si Maya. Market lang pala. Ah, okay sir. Wait, I will change. Tumakbo si Maya sa kwarto niya. Nagpalit siya ng maayos na pantalon, jeans, at isang floral blouse na paborito niya. Naglagay siya ng konting polvo at lip gloss. Paglabas niya, nakita niyang tinitignan siya ni Tarek saglit bago tumalikod papuntang pinto. Let's go. Sabi nito. Sumakay sila sa puting Camry. Tahimik lang si Maya. Hindi naman siya nag-e-expect na dadalhin siya sa mga sosyal na mall o mamahaling restaurant. Sanay siya sa simple. Alam niyang mahalang bilihin sa abroad kaya okay lang sa kanya kahit sa maliit na grocery lang sila pumunta. Pero dinala siya ni Tarek sa Mina Zayed, sa fish market. Pagbaba nila, amoy dagat. Pumasok sila sa loob at namangha si Maya. Iba ito sa palengke na nakasanayan niya sa Pilipinas. Dito, sobrang linis. Puti ang tiles at walang maputik na sahig. Hindi siksikan at hindi magulo. Naka-uniforme pa ang mga tindero na kulay asul. Napangiti si Maya. Mas gusto niya dito. Kitang-kita na sariwa ang mga tinda at hindi frozen gaya sa supermarket. Sir, here? Tanong niya. Fresh fish here. Sagot ni Tarek. Better than supermarket. Naglakad sila sa loob. Nakahilera ng maayos ang mga isda sa ibabaw ng yelo. Hamur! Kingfish! Fresh! Alok ng mga tindero pero hindi sila nanghihila. Lumapit si Tarek sa isang stall. Tumingin siya ng isda. Tumingin siya kay Maya. You know how to choose? Yes sir, ngiti ni Maya. Lumapit siya at tinignan ang mata ng isda. Tinusok-tusok ang laman, inamoy. This one sir, fresh, clear eyes. Tumango si Tarek. Give us 2 kilos. Sabi niya sa tindero. Pagkatapos sa isda, pumunta sila sa vegetable souk sa tapat. Bumili sila ng sibuyas, bawang, luya at sayote. Si Tarek ang nagbabayad pero si Maya ang pumipili. Sa bawat supot na inaabot ng tindero, akmang kukunin ni Maya para bitbitin. Sir, give it to me. Sabi niya, I will carry it. Pero umiling si Tarek. No. Siya ang nagbibitbit ng lahat. 4 na malalaking plastic sa kaliwang kamay at 3 sa kanan. Yung amoy isda at amoy lupa, nasa kanya lahat. Ang puti niyang kandura ay delikado sa mga talsik ng putik, pero parang wala siyang pakialam. Sir, it is shameful if you carry it. Pilit ni Maya. I am the helper. It's okay. Sabi lang ni Tarek. Let's go. Napatingin si Maya sa kanya. Pawisan na ito sa init, pero hindi ito nagrereklamo. Hindi inuutos sa kanya ang mabibigat. Grabe, isip ni Maya. Ang gentleman. Si Kiko nga, kapag namamalengke sila, laging nauuna maglakad. Si Maya ang pinagbubuhat ng bayong, habang si Kiko nagtitext. Tagal naman, Maya. Init dito. Reklamo pa nito.
Pero si Sir Tarek, matyaga, siya pang nagbubuhat. Pagkatapos sa palengke, huminto sila sa isang maliit na Asian grocery shop, Kabayan Supermarket. Pagpasok nila, amoy Pilipinas. Go, get what you need. Rice, soy sauce, vinegar. Sabi ni Tarek. Kumuha si Maya ng dato puti toyo at suka. Kumuha siya ng magic sarap. Kumuha siya ng sako ng jasmine rice. Binuhat ni Tarek ang sako ng bigas na parang unan lang ang bigat. Habang nagbabayad sila sa cashier, napapansin ni Maya ang tingin ng ibang Pinoy. Nagbubulungan. Swerte ni Kabayan Mukhang naka-jackpot. Guwapo na mukhang mapera pa. Oo nga, gwapo at saka mukhang mayaman. Mapapasana all ka na lang talaga. Oo nga, sana all. Namutla si Maya. Nako, kung alam nyo lang, amo ko to at may asawa to, no? Pero, habang pinagbubuksan siya ni Tarek ng pinto ng kotse, hindi niya mapigilang makaramdam ng kilig. Yung kilig na nire-respeto ka. Yung hindi ka tinatrato na parang alila, kahit alila ka naman talaga. Sayang, taken na. Bulong niya sa isip habang sumasakay. Baka kaya siya iniwan ni Madam kasi sobrang busy? Kasi imposible namang iwan ang ganitong lalaki. Pag-uwi sa apartment, tinulungan ni Maya si Tarek mag-ayos ng groceries. Sir, I cook dinner now? Tanong niya. Yes, what will you cook? Tinola, sir. Chicken soup with ginger and chayote. Good for health. Okay. Tinola. Napangiti si Maya dahil nakyutan siya sa accent ni Tarek. Nakita ito ni Tarek at parang nakadama siya una ng konting hiya dahil na-realize niya na mali ang pag-pronounce niya ng tinola. Pero agad din namang napalitan yon ng kakaibang saya nang nakita niyang dahil dito napangiti niya si Maya. He wants to know her better. Pero paano niya gagawin yon kung ang alam ni Maya, nanay siya doon. Ang alam ni Maya, pamilyadong tao siya. Ayaw niya na ma-bad shot siya kay Maya. Again, he reminded himself. Take it slow, Tarek. You cannot rush success. Ang cute naman ng tinola. Isip ni Maya. Nakita niyang nakatingin si Tarek sa kanya at medyo nagkaroon ng konting awkward quiet moment. I will cook na, sir. Dali-dali nang pumunta si Maya sa kusina. Hinusayan niya. Dinamihan niya ang luya para mawala ang lansa ng manok. Nagluto siya ng marami. Isang malaking kaserola. Nung luto na, nag-ayos ulit siya ng mesa. Nilabas niya ang placemats. Isang plato para kay Sir Tarek, isang plato para kay Madam, baka sakaling umuwi na. 2 maliit na bowl para sa baby at isa pang bata. Lumabas si Tarek galing sa kwarto. Nakapagbihis na ito ng pambahay, t-shirt at pajama pants. Lumapit ito sa mesa. Huminto siya nang makita ang ayos ng mesa. 4 na plato, 4 na mangkok, 4 na baso. Tumingin siya kay Maya. Nakatayo si Maya sa gilid. Nakangiti ng alanganin. Dinner is ready, sir. Sabi nito. I prepared for everyone. Everyone. Tarek felt a lump in his throat. Gusto niyang sabihin, Maya, there's no everyone, only us. Pero nakita niya ang pag-asa sa mata ni Maya. Ang takot na baka nagkamali siya ng ginawa. Hindi niya kayang basagin ang puso nito ngayon. Not yet. Umupo si Tarek sa upuan niya. Sit, Maya. Utos niya. Sir, are we waiting for Madam? Tanong ni Maya. Wait. Pause.
No, she is not coming tonight. Sagot ni Tarik. Hindi makatingin sa kanya. Tumango si Maya. Okay sir, maybe tomorrow. Umupo si Maya sa dulo. Nagsimula silang kumain. Ang sarap ng tinola. Mainit, malasa. Kunwaring kumakain si Maya pero tinitingnan niya ng palihim si Tarik para makita ang reaksyon nito sa niluto niya. Nakita niyang parang nag-e-enjoy naman ito at sunod-sunod ang subo at maya-maya pa ay kumuha pa ng another serving of rice. Sa tuwing titingin naman si Maya sa bakanting upuan sa kanan ni Tarik, parang may multo. Ang tahimik ng bahay, walang iyak ng bata, walang kwentuhan ng mag-asawa. Grabe, isip ni Maya. Ang lungkot naman ng buhay ni Sir. Nasaan kayang pamilya niya? Gusto niyang magtanong, Sir, did you fight? Pero natatakot siya. Baka sigawan siya. Baka sabihin, you are just a nanny, mind your own business. Kaya kumain na lang siya ng tahimik. Si Tarik naman, pasimpleng tumitingin kay Maya. Nakikita niyang pagiging maalalahanin nito. The way she set the table for a woman she never met. The way she respects a family that doesn't exist. She is good. Isip niya. She is kind. Pagkatapos kumain, niligpit ni Maya ang mga plato. Pati ang mga plato na hindi naman nagalaw. Hinugasan niya ang mga ito ng maingat. Good night, sir. Paalam ni Maya bago pumasok sa kwarto niya. Good night, Maya. Pumasok si Maya sa kwarto niya. Sinarado niya ang pinto, nilock niya. Hila-hila ang mabigat na maleta, iniharang niya ito sa pinto. Dinagdagan pa niya ng silya. Ginawa niyang barikada. Mabait siya. Bulong ni Maya sa sarili habang nakahiga sa dilim. Gentleman siya sa palengke. Hindi ako sinigawan. Pero lalaki pa rin siya. At ako, mag-isa lang dito. Tumingin siya sa ceiling. Nasaan na kaya si Madam? Tanong niya sa sarili bago siya hilahin ng antok. Sana umuwi na siya bukas para hindi na malungkot si Sir. At sa kabilang kwarto, sa malaking kama na walang katabi, nakahiga si Tarik. Dilat ang mata. Dati, kahit buong araw siyang nagtatrabaho, pag uwi ng bahay, contracts at blueprints pa rin ang laman ng isip niya bago siya makatulog. Ang utak niya ay parang makina na hindi namamatay. Pero ngayon, iba. Si Maya ang nasa isip niya. She seems to be a good girl, a good person, and above all, she knows how to cook. And she cooks well. Napabuntong hininga siya ng malalim. How can I tell her the truth? Tanong niya sa sarili. If I tell her now, she will run away. Napahilot siya sa sentido. Naguguluhan. I guess maybe I'll just work on gaining her trust first. Pumikit siya. Ramdam ang bigat ng sitwasyon at ang nipis ng pader na naghihiwalay sa kanila. I don't know. Ya Allah, help me, please. Hello kabayan! Maraming salamat sa pagsubaybay sa Kwentong Pag-ibig True Stories channel. Sana nagustuhan nyo itong chapter ng kwentong ito. Para ma-notify ka kapag na-publish na ang susunod na chapter, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa talaga namang kaabang-abang na mga kwentong pag-ibig. Salamat ulit at hanggang sa muli!